Ngayon, may sagot si Vice Ganda ho sa kanila, mga kababayan. No? Doon sa mga DDS. Oh, Sila lang busitin. pikon na pikon daw kayo, asar na asar kayo, galit na galit kayo, bash daw kayo ng bash. Oh, sabi ni Vice Ganda, ang tanong daw, may napapala daw ba kayo? Wala naman daw. Sabi ni Marivic Brasos, kinig lang po, Sir Mark. Okay, diyan ka lang, pakinggan mo lang kami. Oh, pakinggan nyo si Vice Ganda, ha? Le-lecturean ho yung mga kasulid natin, yung mga kasulid na mahilig magkomento ng sulid. Tapos biglang may kamao tsaka heart na kulay green, di ba, Chi? Oh. Paano ba namang hindi yan ang i-comment nila? Yan lang ho ang alam nila, mga kababayan. Kaya nga ho natawag sila na piso komento. Ba't piso komento? Sa dami-dami po at sa haba-haba ng ating mga pinagsasasabi dito, ang i-komento lang ho niya mga DDS, adik si Mark Ramos. Ang i-komento lang po ng mga DDS, basta sulid pa din kami kay Tatay Digong. Paulit-ulit hong ganon, mga kababayan. Ngayon para doon sa mga DDS na buwisit na hindi makatulog dahil doon sa mga sinabi ni Vice Ganda, para sa inyo ito. Nako, lalo kayong mabubwisit. Wala na, gano'n na talaga yung tao eh. Konting kibot, bash eh. Oo. Hindi mo na sila makokontrol, gano'n sila kasasama. Wala ka na. Kasasamang tao pala kayo, mga DDS eh. Konting kibot, bash. Sensitive yung mga yan kapag kadating kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero kapag si dating Pangulong Duterte ang bumanat, nung bakit inunahan pa ako doon sa nirep? Di ba? Ba't inunahan pa ako doon sa nirep? Inunahan pa si Mayor. Okay lang sa kanila yun. No? Exempted yan eh. Bakit? Si dating Pangulong Duterte yan eh. Sino ba tong stupido na putang ganyan? Ang tinutukoy ang Diyos. Okay lang sa kanila yun, mga kababayan. Lalo na doon sa mga Katoliko na mga DDS. Okay lang yun. Bakit? Si Duterte yan eh. Na-traffic lang ng 5 oras. Dahil sa pagbisita ng Pope. Minura na yung Pope. Gusto na daw pauwiin. Okay lang yun sa mga DDS. Bakit? Kasi nga si Duterte yan. No? Si Duterte yan eh. Pero kapag kinante si Duterte, mga kababayan, at nag-joke, tapos kagaya lang nung joke na ginawa ni dating Pangulong Duterte, kinopya lang, inulit lang. Naku po. Katakot-takot na pabiktim itong mga DDS, mga kababayan. Katakot-takot na pambabas na ang natanggap ni Vice Ganda. At take note ho mga bossing. Take note ho mga kababayan. 1 milyon na daw po ang nalagas doon sa followers o taga-subaybay ni Vice Ganda, mga kababayan. Sabi po yan ng mga DDS. No? Pero nung chinek ho natin, mga bossing, parang 16,000 lang. Parang si 16,000 lang ho, mga kababayan, yung mga nag-unfollow kay Vice Ganda. Akala ho kasi nila, kapag nakita nila na bumaba na from 20 million to 19 million, ibig sabihin, flat 19 million na lang ho yun. Hindi ho ganun yun. Madali pong ibinababa yung numero doon sa number ng subscribers kapag nabawasan yung 20 million kahit 1,000 o 5,000 lang ang nabawas. Kaya ganun yun. Pakinggan nyo pa si Vice Ganda. Ang ginawang masama. Control yourself. Diba? Control yourself. Happy lang. Walang control yung mga DDS. Nakita mo nga si Vice Presidente. Si Baste, isa yan, walang control. Si Baste Duterte. Bakit to, mga kababayan? Ayun, sa sobrang gigil kay General Torre, napasabi. No? Pag nagsuntukan kami ni General Torre, mabubugbog ko yan. Dahil hindi na control yung sarili ni Barbie, mga kababayan. O ni Chupapi Monyanyo. Dahil hindi po na-control, ayun, pinalagan po ni General Torre. Nung pumalag na ho, mga kababayan, sorry, takot na daw po si Baste. Ayun, naging Barbie. No? Ay, Barbie, takbo na.
Nagsabay Singapore ho, mga kababayan. Isa pa, yung kapatid, yung vice-presidente. Ganon din ho, mga kababayan. Walang kontrol. Sabi nung iba, nako, matalino ang vice-presidente. Meron po bang matalino na magbabanta ka sa buhay ng Pangulo? Live? Nakikita, napapanood ng buong Pilipinas? Meron po ba noon na matalino? Kung matalino ho yun, hindi nagawa ng vice-presidente yun. Hindi nagbanta. Alam niyang makakasuhan siya dun eh. At alam niya na impeachable yung ginawa niyang yun eh. O tignan nyo, kasama sa isinusulong na impeachment. Kaya lang ho, mga kababayan, hindi po dahil madidismiss, madidelay, or na-archive yung impeachment na yon, ibig sabihin, ligtas na. Ibig sabihin, naidepensa na ng vice-presidente ang kanyang sarili. Hindi ho. No? Hindi ho, mga kababayan. Nahinto, na-dismiss, na-archive, o kung ano man ang mangyari dyan sa impeachment na yan, hindi po na ipaliwanag ng vice-presidente at ng kampo niya with matching yung 16 na abogado niya. Hindi po nila na ipaliwanag na hindi magnanakaw ang vice-presidente, mga kababayan. O, para sa mga DDS daw, banata mo, Vice Ganda! Happy-happy ka, lalo silang nabibuisit. Yan. Buisitin mo sila ng buisitin. Pakita mo ka na Galit kayo, masaya namang. O, di ba? Doon pong sa mga namabas natin, doon po matino sa katarantaduhan, Boss Mark. Sabi ni Antonio Ardales, doon sa mga sa mga DDS, buwisit na buwisit sa atin. Tapos tayo, alam nyo, pagkatapos ng vlog, wala, matutulog na ho ako, mga kababayan. Sa mga kagaya lalo ni Vice Ganda, umaga, tanghalian, pagmulat ho ng mata niya, paghawak ng cellphone niyan, bashing na sanay. Kung ako nga 500 ilan tayo? 537,000. Kahit pa paano ang inyong lingkod do, mga bossing, kumbaga, yung mga pambabas, wala na yan sa amin, hindi na tumatalabo yan. Simula umaga, pagmulat ng aming mata, may mababasa kami ganun. Okay, mainit ang ulo niya. Scroll up. Lalo na dito kay Vice Ganda. Walang pakialam dyan si Vice Ganda. Hindi nyo kayang inisin yan. Hindi nyo kayang sirain ang araw niyan. No? Trabaho na niyan, makipagbardagulan. Trabaho na niyan, magpatawa Di ba, Lito Braga? Lakas mang inis ni Vice Ganda. Tama yan, para inis, talo yung mga DDS. Di ba? Ang sagot ng mga DDS, i-boycott natin. Nako, yung mga ini-endorso o yung mga produkto ni Vice Ganda, i-boycott natin. Ang tanong, may nangyari ba doon sa pagbo-boycott ninyo? Or wala lang? Di ba? Or baka wala lang? Di ba? Tuloy pa din ang negosyo. Kayo, mainit ang ulo. Vice, tuloy. Kami? Sino natutulog lang? Buisit, di kayo. Matutulog kayo. Totoo naman mga kababayan. Di ba? Kasi ang dating sa kanila, ni Duterte, Diyos na mga boss, Chief Amo, sir, na hindi pwedeng kantiin, na ipinagpalit na yata nitong mga DDS na Katoliko, yung tunay na Diyos natin, yung tunay na, kumbaga, inaano natin, sinasamba natin. Di ba? Ipinalit na si Duterte. Yun niyang minura, yung Diyos, ang Panginoon, walang mga reaksyon. Wala. Okay lang. Exempted si Duterte. Minura yung Pope. Exempted si Duterte. Hindi nga minura Inulit lang yung joke ni Duterte. At sinabi lang na nasa sahig. Nasa sahig naman talaga yan, di ba? Nandoon naman talaga nakakulong si dating Pangulong Duterte sa dahig. Anong masama doon? Pikon lang kasi sila, mga bossing. Di ba? Eto, real talk pa ni Vice Ganda sa inyo. Habang binabash nyo si Vice Ganda, kami na lang, habang binabash nyo kami, yung comment section, dumadami. Hanggang pinaglalaban ako, pinagtatanggol ako ni Lito Braga, pinagtatanggol ako ni Chai Cher, pinagtatanggol ako ni Chi.
Humahaba ng humahaba yung usapan diyan sa comment section. Mas ina-attract ni YouTube yung mga taong gustong mapanood yung mga ganyan. Oh. Sino panalo? Yung mga binabash nyo. Kami. Si Vice Ganda. Bakit? Habang binabash nyo kami, dollars ang umaandar diyan sa YouTube. Di ba? Pataas ng pataas yung real time, pataas ng pataas yung algorithm namin. Oh. Ang tanong sa inyo mga DDS, pag nambabash kayo, ano na pala nyo? Piso? Kada comment? Bas kayo ng bas, kala nyo naman, kumikita kayo sa pambabas. Habang binabas nyo kami, sinasweldohan kami, di kami yung mayaman. Ito sa Vice Ganda, lolo. Hindi, totoo naman mga kababayan. Di ba? Yung ines, yung galit, yung bisit ng mga DDS, mga bossing, ano napapala nyo? Meron ba? Ako, sa susunod na buwan, bibili na naman ako ng Rolex. Uy, joke lang mga kababayan. Uy, biro lang ho yun. Sinasakyan ko lang ho si Vice Ganda. Mga bossing, hindi ho totoo na meron akong bumibili ako ng Rolex. Hindi ho totoo yun, mga kababayan. Anyway, naalala nyo yung ginagawa ho o yung ginawa ng mga DDS. No? Yung kesyo daw po, ay nako, yung McDonald's, wag tayong mag-McDo. Sabi ni Chi, wala nang DDS na pumapasok. Ewan ko nga kung bakit ikaw kasi